Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Muling hinimok ng Department of Foreign Affairs ang Chinese Embassy na maging responsable at kalmado sa pagpapalabas ng mga pahayag. Ayon sa DFA, nakababahala ang tono ng ipinalabas na pahayag ng embahada kaugnay ng posibleng epekto sa trabaho ng mga Pilipino ng tensyon sa bilateral relations ng dalawang bansa. Giit ng kagawaran, kanilang pinahahalagahan ang kooperasyon ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa, mapaekonomiya man o kultural. Ngunit ang naging tonoan niya ng Chinese Embassy ay tila nagpapahayag na ang ganitong uri ng kooperasyon ay maaaring maging instrumento para sa pagganti. Ayon pa sa Foreign Affairs Department, pinahihina ng mga ganitong pahayag ang pagkakaroon ng constructive bilateral dialogue sa pagitan ng dalawang bansa. Muli naman binigyan din ng DFA na diplomasya ang susi para mapatatag at mapaunlad pa ang bilateral relationship ng Pilipinas at China. Pumalo ng all-time high ang padalang pera ng mga Pilipino abroad nitong 2025. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, pumalo sa higit 35 billion US dollars ang kabuuang cash remittances noong nakaraang taon. Mas mataas ng 3.3% kumpara sa higit 34 billion US dollars noong 2024. All-time high din ang na-record na remittances nitong Disyembre na pumalo sa 3.52 billion US dollars. Nananatiling top country source ng cash remittances ang USA, Singapore at Saudi Arabia. Mahalaga ang remittances sa ekonomiya ng bansa, lalo't malaki din ang bahagi nito sa ating gross domestic product. Nakatutulong din ito para sa paglakas pa ng piso kontra dolyar at sa pagpapabilis pa ng household spending. Samantala, inaasahang tataas pa ang produksyon ng palay at mababawasan ang pagkalugi ng ating mga kababayang magsasaka. Ito ay sa tulong na ipatatayong makabagong rice processing system sa Cauayan City, Isabela, na isa sa tatlong nangungunang rice producing areas sa probinsya. Isa sa katuparan nito sa pamamagitan ng pinagtibay na 643 million peso grant ng Japan International Cooperation Agency o JICA sa Department of Agriculture. Ayon sa DA, magkakaroon ito ng high-capacity mechanical grain dryers, multi-stage rice mill at mga grain silo na kayang tumanggap ng mas malaking volume ng palay. Paliwanag ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., palalakasin nito ang kakayahan ng NFA na humawak ng mas maraming palay at mababawasan din ang post-harvest losses. Pabubutihin din ito ang milling recovery at maghahatid ng mas magandang kalidad ng bigas sa mga Pilipino. Samantala, nakiisa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdiriwang ng Lunar New Year ng Filipino-Chinese community. Sa kanyang mensahe, inilarawan ng Pangulo ang Lunar New Year bilang isang season of renewal para sa maraming Pilipino, kung saan ang kaunlaran ay binubuo na sa tatlong pagsisikap, disiplina o sa tulong na pagsisikap, disiplina at pagtutulungan. Hinimok naman ng Pangulo ang ating mga kababayan na protektahan kung ano ang nararapat tulad ng patas na oportunidad at matatag na serbisyo sa publiko na mahalaga para sa paghubog ng isang maunlad at pinatatag na bagong Pilipinas. At yan ang mga balita sa oras ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media platforms sa @PTVPH. Ako po si Josh Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.